So mga tol, pinakita po ni former 3 Division World Champion General Casimero na ini-enjoy nito ang pagbabakasyon sa Hong Kong kasama ang kanyang pamilya at mga kapartner niya sa business. Sa live nga po ni Casimero, sinabi niya kapag naboboring daw siya, dyan daw siya pumupunta sa Hong Kong at ginagawa lang daw niyang tambayan ng Hong Kong. Kapag mabored kasi ako guys, dito ako tatambay guys. Sa ngayon, wala pa pong naka-schedule na laban si Casimero pero anya, abangan daw natin ang pagbabalik niya sa ring. Mas lalo daw aangas. Tuloy-tuloy pa nga rin pong lalaban si Casimero sa boxing. Kung tutuusin mga tol, kahit na magretiro na si Casimero, mabubuhay na siya kahit na hindi na siya magboxing. May mga lupain na po kasi si Casimero at may business na. Kaya lang hindi pa nagre-retiro si Casimero. Nabanggit po kasi niya dati sa isang live. Gusto niya bago siya magretiro, maging okay din ang pamumuhay ng kapatid niya at head coach na si Jason Casimero. Na kahit wala na ito sa boxing, magiging okay na ang pamumuhay. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na lalaban po si IBF Minimum World Champion Pedro Taduran sa unification fight kontra kay Oscar Culaso ng Puerto Rico, ang may hawak ng WBA, WBO at the ring belts na balak gawin sa first quarter ngayong taon na ito at ganapin sa baluarte ni Oscar Culaso. So si Taduran po ang dadayo sa bansa ng kalaban. Marami nga po ang mga Pinoy fans ang nababahala dahil sa Puerto Rico gaganapin ang laban. Baka pag umabot umano ng desisyon yung laban, madaya tayo kahit na lamang sa score. So hindi nga po nababahala si Taduran kahit na siya yung dadayo sa kalaban. Sa post po kasi niya sa kanyang FB, sinabi ni Taduran, anywhere, anytime, at anyone. So ganyan po kakumpiyansa si Taduran. Sa ibang banda naman mga tol, halos 3 linggo na nga lang po magaganap na ang bigating laban sa pagitan ni Shakur Stevenson versus Teofimo Lopez sa Madison Square Garden, New York. Nakataya po dyan ang titulo ni Lopez mga tol, ang WBO Junior Welterweight title at the ring belt. Sinabi ni Shakur Stevenson na bagamat great athlete itong si Lopez, wala pa daw itong nakakaharap na pure boxer tulad niya. Masasaksihan daw ng New York ang masterclass sa araw ng laban. Samantala, pumusta po si Crawford ng $10,000 kay Shakur Stevenson. Natatalunin ni Shakur itong si Lopez sa January 31. Sa ibang banda naman mga tol, former world champion Yodai Sigioka matapos magretiro at makoma ang kapatid niyang si Jinjiro Sigioka. Ngayon, mag-o-open na po ng business na kape itong si Yodai Sigioka sa Kumamoto, Japan. Papangalanan nga daw yan ng Shinonomi Coffee. Nagbigay din po ng update itong si Yodai Sigioka sa kondisyon ni Jinjiro matapos po nitong makoma nang talunin po ito ni Pedro Taduran sa kanilang rematch. Ayon kay Yodai Sigioka, nasa hospital pa din daw itong si Jinjiro at malapit na daw itong ma-discharge. Pero paralyzed pa din po ang kaliwang bahagi ng katawan ni Jinjiro at hindi pa rin ito makagalaw na maayos. Kahit nga daw sabihan niya na itaas yung kamay, hindi daw nito maitaas yung kamay. Kahit mag-CR, hindi pa rin daw ito makapag-CR na mag-isa. Minsan, tinatanong daw niya kung ano yung iniisip. Sagot daw sa kanya ni Jinjiro, nalulungkot daw ito at gusto nang umuwi. Kaya kapag naririnig daw niya yan, nasasaktan daw siya. Niyayakap daw niya itong kapatid niya pero hindi daw niya sinasabi sa iba.